Kuya Wei, hindi ko na kaya. Hindi ba nandito ako para samahan ka? Tara na. Ano ang tinitingnan mo? Hahamon ka bang sirain ang kasiyahan ko? Pababagsakin kita. Naiisip mo, ako, isang lalaking may reputasyon, batang maestro ng imperial na bahay medikal. Dahil sa amnesia, nabuhay ako ng 3 taon bilang manugang na mas mababa pa sa mga baboy at aso. Mahal, paano kung bigyan natin itong kawawang manugang ng espesyal na palabas sa unang hanay, isang tunay na palabas? Kuya Wei, marami kang pasikot-sikot. Hais, nakakainis. Anong klaseng nakakatawang pagganap? Tanga, paano mo nagawang suntukin si Kuya Wei? Ako. Tuta, sinamantala mo ang amnesia nitong batang maestro para pahirapan ako ng 3 taon. Nagbalik na ba ang isip mo? Tapos, tanggapin ka bilang manugang, ay swerte mo na sa 8 buhay. Kung hindi, wala kang ang karapatang kahit humalik sa paa. Anong ginawa mo sa amin? Hindi ba kayong dalawa? Hindi ba ninyo gusto ang mga eskandalosong litrato? Ngayon, ako, ay kukuha pa ng ilan para sa inyo. Ano ang gusto mong gawin? Tigilan mo na ang pagkuha ng litrato. Babalaan kita. Tama na ang mga litrato. Hindi lang litrato ang gusto ko, mayroon din akong malaking regalo para sa inyo. Una, i-post mo sa Moments. Pagkatapos, ibahagi mo sa lahat ng grupo. At sa huli, gawin mong viral sa internet. Misyon natupad. Buisit kang gago, burahin mo iyang tae mo sa internet ngayon. Kung hindi, papapatayin kita. Halos bigyan mo ng atake sa puso itong senorito. Awa sa puso ko, nagpasya na akong paalisin kayong dalawa sa kalsada. Magdudulot tayo ng iskandalo. Inaapi ninyo ako ng 3 taon. Hindi ko kayo bibigyan ng madaling pagtatapos. Renfi, hayaan mo na kaming umalis ngayon. Kung hindi, kalimutan mo na, makinig kang mabuti sa akin. Ngayon, tapos na tayo. Bahala na sa impyerno ang pagiging manugang. Tiyak na papatayin kita. Subukan mo kung kailan mo gusto. Ngunit, kung makikita pa kita, garantisado ko na, sisiguraduhin kong ang iyong maliit na kaibigan ay hindi na muling tatayo sa anumang paraan. Kahit mga bayani ay bumabagsak sa kahirapan, isang barya ay kayang talunin ang makapangyarihan. Noong panahon ko, ako, ang mahusay na doktor ng mukhang J. Ang galing. Walang hiya. Napakabango at matamis. Una, ginugulo mo itong senorito. Ngayon naglalakas ka ng loob. Sinusubukan mong sabotehin ang pagkakataon ko para sa kaligayahan. Tipikal na ugali ng demonyita. Ikaw. Paano naman? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Iyon ang una kong halik simula nung prom. Maghanda ka para sa panghabang buhay na pangako. Ako. Nananatiling nakatali ang dila mo, prinsesa. Sa susunod, pag-isipan mo ng mabuti. Kung gusto mong subukan muli itong senorito, maging mabait na babae ka at humingi ka ng magala. Hindi na kailangang maging tuso. Bagaman, ang iyong mga labi ay nakakagulat na matamis. Gusto mo ng isa pa? Tampalasan. Papapatayin kita. Plano mo bang patayin ang sarili mong asawa? Sag-apa, maghintay ka lang, hindi ka makakaligtas dito. CJ, punasan mo ang mga luha mo, demonita. Hindi mo napagtanto, ginagamot kita, alam mo ba? Tampalasan, malinaw na tinatakot mo ako. Hindi mo napapansin, ang iyong dysmenorrhea ay nabawasan, hindi ba? Ngunit ang malamig na pagbara sa iyong mga meridya ay nagkristal na sa cryotoxin. Ang mga bahagi ng hita, bahagi ng puwit at mababang bahagi ng tiyan ay nagpapakita ng pathological hypothermia. Siguradong nagdudulot ito ng hindi magandang pakiramdam. Sag-apa, papatayin kita. CJ, ang bayad sa konsultasyon ay 20,000. Ngunit ako ang mahusay na doktor ng Jade. Kapag kumilos ako, talagang sulit. Doktor ka. Siyempre, kilala sa buong kapital. Maliit na banal na doktor ng Jade. Nakikita kong ikaw ay malabag. Mas maganda iyon pakinggan. Naiintindihan mo ako. Kung totoo kang doktor, sumama ka sa akin. Pagalingin mo ang sakit ng lolo ko. Huwag ka nang magsalita ng 20,000. Kahit 2,000,000 ay ayos lang. Parang may totoong talento. Kung pagalingin mo ang lolo ko, kukuha ako ng mga siga para bugbugin siya pagkatapos. Hindi pa huli ang lahat. Sa simula, mayroon akong hindi mababagong tuntunin. Mga magaganda lang ang ginagamot ko at wala akong ibang ginagamot. Ngunit para sa'yo, ang sakit ng iyong lolo, maaaring piliin na hindi gamutin kung tatanggapin mo ang isang kondisyon. Maging aking nakabinbing asawa. Ano ang sabi mo? Una, pagalingin mo ang lolo ko. Pervertido. At pagkatapos ay talagang ikaw, buhay na balatan kita. Tampalasan, sa wakas na abutan din kita. Hindi ba ang bituing disipulo ng sekta na walang tabing? Lahat ito ay dahil sa'yo. Kung susubukan mo ulit, tupukin kita. Hindi lang ako nakipagtalik kay Aoyang Feng. 10 beses pa kitang lolokohin. Para sa bawat isa mo, kukunin ko ang 10. Sa simula, iniisip kong patawarin ka. Ngunit, naaalala mo ba na sinabi ko sa'yo na kung makikita pa kita ulit,
Sisiguraduhin kong ang iyong kapatid ay hindi na kailanman makakatayo. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Isang pagsasaayos ng ugat. Subukan mong tingnan kung ang iyong perineal plexus ay nananatiling sensitibo o hanapin mo si Ouyang Feng na yon at makipaglaro sa kanya. Impossible. Samping kayong lahat, manahimik kayong lahat. Binibining Hua, dinala ko ang maalamat na manggagamot mula sa iyo na ang banal na doktor ng ginintuang karayo para gamutin ang matandang maestro. Napakawalang kwenta mong manggagamot kung gagamitin mo ang iniksyon na yan. Ang matandang ito ay magdurusa ng pagsusuka ng dugo at neurological shock na may baliktad na daloy ng meridian. Kahit isang Diyos ay hindi makakaligtas sa kanya. Insilente bata, tigilan mo ang pagsasalita ng kalokohan. Kapag gumaling ko ang Maestro Hua, babasagin ko ang parehong iyong mga binti. Nilalabag mo ang Hippocratic Oath kung hindi mo siya gagamutin ngayon. Kukunin ko ang iyong dominanteng braso. Ningyu, paano ka naglakas loob na magdala ng sinumang intruso? Ginugulo ang paggamot ng lolo? Tatanggapin mo ba ang responsibilidad? Doktor din siya. Gusto ko lang siyang subukang tumulong. Sino ang nakakaalam? Absurdo ito, mga gwardya. Palayasin siya rito. Hindi ka ba makatulog sa gabi? Paano mo nalaman yan? Ang iyong isip ay nalulunod sa pagmumuni-muni sa mga mata na nabubulag ng kayabangan, mga kamay na nanginginig sa walang saysay na plano. Klasikong mukha ng isang taksil sa bahay. Ngunit, marami na akong nakitang maliliit na magnanakaw. Pamilyar ako sa kanila, lahat ay nakikita sa iyong mukha. Lolo, doktor, kumusta ang lolo ko? Baliktad ang kanyang mga meridian, kahit ang mga Diyos ay hindi makakaligtas sa kanya. Juan Niño, ang lahat ay dahil sa mga taong dinala mo, na ginugulo ang banal na manggagamot. Nakikita kong sabi ka, na mamatay ang matanda. Ikaw, Renfi, ikaw ang mamamatay tao. Tama na, bagamat ang matandang ito, ay may baliktad na meridian na walang lunas. Ngunit kapat, ang banal na doktor ng Jade ay kumilos. Ang kamatayan mismo ay lumuluhod sa akin. Renfei, talaga ba? May iligtas mo ang lolo ko. Pakiusap iligtas mo siya. Tatanggapin ko ang anumang kondisyon. Tatanggapin ko ang lahat. 200. Pakiusap, iligtas ninyo ang lolo ko. Deal, 5 milyong piso. Bukod sa'yo, ito, katulong sa kama. tingnan natin kung anong mga trick ang mayroon ka. Matanda, maglalagay ako ng isa pang session ng acupuncture. Lubos kang gagaling. Imposible. Talagang imposible. Sa pinakamahusay, magagawa kong mabuhay siya ng isa pang buwan. Ngayon, oras na para tuparin ang ating pustahan, hindi ba? Batang Maestro Prodigia, nagbibiro lang. Kami. Ang aking braso. Ang iyong kapabayaan ay nararapa sa isang walang silbing kaliwang braso bilang babala. Ituring mo ito bilang babala. Mula ngayon, pag-isipan mong mabuti kung ano ang ibig sabihin ng pagiging manggagamot. Opo. Tatandaan ko. Renfi, maghintay ka lang. Hindi pa ito tapos. Ikaw, mas mabuting bumalik ka na gumagapang kasama ang iyong Ouyang Feng. Tingnan natin kung gumagana pa rin ang iyong kagamitan. Walang hiya, walang kwenta. Salamat, banal na doktor, sa iyong tulong. Matanda, ituring mong mapalad ka na nakilala mo ang banal na doktor ng Jade. Ngayon, hindi ba dapat tuparin ng lahat ang pustahan at maging katulong ko sa kama? Samahan mo lang ako. Pumunta ka sa impyerno. Walang hiya kang kontrabida. Alam ko na. Gaya ng dati, ang maliliit na lalaki at babae ay mahirap pakisamahan. Papa. Munting banal na doktor. Noong pumunta ako sa Kyoto dati, naniniwala akong narinig ko ang titulong batang maestro ng Imperial Medical House. Kahit hindi, sa kakayahan lang na ito sa paggamot, hindi ordinaryo ang batang ito. Viewer. Hindi siya maaaring hindi mapagkakatiwalaan. Ang lolo ang may huling say. Pakakasalan mo ang banal na doktor. Kunin na ang marriage certificate. Siya ay isang walang hihiyang many okis. Ayoko siyang pakasalan. Makinig ka sa akin, matanda. Huwag mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa'yo. Siya ay isang psychotic na demonyo. Lahat ng dibdib at walang utak. Ang paggamit sa kanya bilang tagapaglingkod sa kama ay hindi masama. Kasalan, hindi sa panaginip ko. Ikaw ang may malalaking dibdib at walang utak. Hinahampas mo na naman ang kwitan ko. Tingnan mo kami. Sino ang tunay na baliw dito? Lolo, tingnan mo. Ginugulo na naman niya ako. Kailangan mong gumawa ng desisyon para sa akin. Paalisin ninyo siya rito. Ang mga biro ay tanda ng pagmamahal. Ang kaunting away ay nagpapasigla sa kapaligiran. Lolo. Maliit na Faye. Tingnan mo, bukas. Paano kung gawin natin ang kasal? Viewer, ay isa sa dalawang kagandahan ng Jiang City. Kung pakasalan mo siya, inggit ka sa lahat. Sino ang isa pang kagandahan?
Ano, halos maloko ako sa mga sinabi mo. Makinig ka, matandang ulyanin. Madaliin mo at bayaran mo ako. 5 milyong bayad sa medikal. Itong nagpapainit ng kama, ayoko rin sa kanya. Huwag mo nang banggitin ang 5 milyon, basta't pakasalan mo si Yuer. Lahat ng ari-arian ng Hua ay magiging sayo. Ama, itong 5 milyon, ang kumpanya. Tumahimik ka. Hindi desisyon mo yan. Basta't pakasalan mo si Yuer, sa susunod na taon sisiguraduhin ko na magkakaroon ka ng anak gamit ang mga matatandang braso at binti na ito. Aalagaan ko ang iyong anak. Tama na, itong matandang lalaki. Kalimutan mo na, ayoko na rin ng bayad. Oras na para mawala, itong matandang lalaki. Siya ay parang lobo na masama na nakabalat tao. Sobra na para tiisin. Aalis na ako rito. Hindi pa nga ako nakakakain. Anong kusmikong karma, ang ikinagalit nitong batang maestro? Sa ganitong bilis, kailan ako kikita ng sapat para bumalik sa Kyoto na may daan-daang milyon? Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Darating pa lang ang hapunan. Ano ang gusto ninyo sa akin? Hoy, ganda, kailangan mo ba ng tulong? Gwapo na lalaki. Itaboy mo ang mga hindi ka nais-nais na ito. Nakakalason ang mapukaw na boses na yon. Maliit na mangkukula, ngunit huwag kang mag-alala, nandito ako para sayo. Hindi maaari, hindi na ako makakagawa ng masasamang kasunduan. Ang pera ay dapat paghirapan. Gwapo na lalaki. Sa napakagandang mukha na iyan, iiwanan mo ba ang isang dalaga? Maliit na mangkukula, tandaan, hindi ka maaaring makialam ng libre. Buong pagkatao ko ay sa iyo, katawan at kaluluwa. Kailangan ba nating maging transaksyonal? Napaka mapagkakakitaan. Teka muna, nascam lang ako ng isang demonyo sa halagang 5 milyon. Sa pagkakataong ito, hindi ko papayagan. Ang isa pang mapaminsalang deal, mabilis magbigay ka ng alok. Tapos na ba kayong mag-usap? Iniisip nyo ba na ang ating boss ay invisible o ano? Umalis na kayo rito, o puputulin ko kayo kung nasaan kayo. Manahimik. Kung hindi, papatahimikin ko kayo ng aking gintong karayom dahil gusto ninyong makialam. Sa makatuwid isugal mo ang iyong buhay, dito mismo. Maliit na mangkukulam kung hindi ka gagawa ng alok agad. Talagang aalis na ako, kahit ayaw ko. Isang kakaibang jade na tulad mo na naglalaho. Pero, Sa totoo lang, bumabalik ka sa akin. 5 milyon. Tanggalin mo ang mga bastos na ito. Bibigyan kita ng 5 milyon. bata, masyado kang mayabang. Boss, mahirap siyang kalabanin. Hulihin siya. Kunin mo ang pera. Siya ay nakakagulat na malakas. Ngayong hawak ka na ni Jean Mayer sa kanyang mga walang takas mula sa sorang ito. Gwapo. Talaga namang kahanga-hanga ka. Maliit na mangkukulam, negosyo muna. Unang kunin ang pera. Pagkatapos ay maaari mo akong samantalahin. Itong basagulero na obsesibo. Hinahawakan ang aking kamay. Iniisip pa rin ang pera. Posible kaya ang aking kagandahan ay nawala na? Hindi maisip. Kaya, ano sa tingin mo? Karapat-dapat ba ang katawan na ito sa 5 milyon? Sulit naman, talagang sulitin mo. Pero, hindi ko magagawa. Isa pang kawang gawa. Kung hindi, malulugi ako ng 10 milyon ngayon. Anong klaseng nilalang? Sige na, bibigyan kita ng 5 milyon. Pero, sasagutin mo ako ngayong gabi. Pera muna. Saya mamaya. Walang lalaking makakatanggi kay Jean Mayer. Maya-maya hihimihim ka sa aking kamay. Hindi ko ba kayang paamuhin ang mailap na kabayo na ito? Kung gayon, ano ang iyong mga kondisyon? Dahil gusto mo akong makita, ang alindog ng batang maestro na ito, hinahanap ang isang sorang magpapainit ng kama. Ang marupok na bulaklak ay laging inaapi. Kaya naman, gusto ko lang bumalik ka, para maging kalasag ko 24 oras. Ano sa tingin mo? Bodyguard. Ako, ang Jade Medical Product. Sumumpa akong magpagaling gamit ang mga gintong kara. Pagalingin ang may sakit at gamutin ang sugatan. Ang pagiging bodyguard mo ay sayang sa talento. 50,000 kada buwan. Ako, ang Jade Medical Product. 1 milyon. Kasunduan. Kung gayon, dapat tayong magkasundo dito. Dapat siya ay personal na bodyguard. Kung hindi, hindi ko gagawin. Kapag ikaw ay akin, tapat na alaga, ang perang ito, ibalik mo ang bawat sentimo na may interes. Personal na bodyguard. Halika na, umuwi ka na kasama ang iyong kapatid. Napakakakit-akit, malinis at buong lotus. Ang sorang ito ay naglalaro sa pangmatagalan. Iniiwan mo na ba ako? Lumabas ka para ayusin ang mga bagay-bagay. Iniwan mo akong mag-isa sa bahay. Kapag nakita kita, magdedesisyon ako kung paano ka haharapin. Una, matulog ka. Mahal na Ginoo, nakabalik ka na. Binabaliwala mo ba ang iyong asawa? Ang sama mo naman. Nasaan si Mir? Sino ka? Ang laki. Ang puti. Pervertido. Mga gwardya. Tulong.
Mayor, tumakas ka. Siya ay isang pervertido. Nakahiga siya sa iyong kama. Sino ang tinatawag mong immoral? Pumasok ka sa kama ng batang maestro. Hindi pa kita nabanggit. Ikaw, Yuhuan, huwag kang matakot. Renfi, siya ang bodyguard na kinuha ko. Ngunit kaakit-akit siya. Bakit matutulog sa kwarto ko? Ako ang iyong personal na bodyguard. Kung hindi ako matutulog sa iyong kwarto, saan dapat matulog ang batang maestro? Anong nangyayari, Mayor? Hindi pa kita nakita. Magdala ng lalaki sa bahay. Ang lalaking ito, lumalabas na interesante. Bagaman mukhang kahina-hinala, ang kanyang mga mata ay nakakagulat na malinis. Malinis? Huwag naman, kakagaling lang siya. Paano mo siya nagawang sisihin? Ganap kang hubad at hindi ka nga tumingin bago sumilong sa kumot. Huwag mo siyang pag-usapan. Kahit papatay na siya, nakikita ang iyong katawan. Mabubuhay siya mula sa libingan. Oh, nakakainis. Wala akong pakialam. Kung aakyat pa siya ulit, babaliin ko ang kanyang mga binti. Tumigil ka sa pagsigaw. Kung tatawag ka ulit, maaaring mawala ako sa kontrol. Ang sarap ng pakiramdam na ito. Pakiramdam ko ang aking ulo. Ay hindi pa naramdaman na ganito. Mayroon kang namamanang sakit ng ulo. Kung hindi mo ito gagamutin, lalala ang mga ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong ina ay namatay din dahil dito. Tama? Paano mo nalaman? Hindi ko ba sinabi sa'yo? Ako ang Jade Face Medical Prodigy. Kasama ako dito. Ang maliit mong problema ay madali na lang. Renfi, ikaw ba ay impotente? Ano ang ibig mong sabihin sa hindi handa? Ako ang Jade Face Medical Prodigy. Ang aking mga kakayahan ay walang kapantay. Ang ibig kong sabihin ay, na may kagandahan sa iyong kandungan, hindi ka pa nagre-react. Maliit na mangkukulam, naniniwala ka ba? Punta tayo sa kwarto. Ipapakita ko sa iyo ang 300 rounds ng pagnanasa. Sige na, hindi ako natatakot. Tapos na ba kayo dalawa? Hindi ka ba kadalasa? Hindi ba masakit din ang likod mo? Bakit hindi mo hayaan si Renfi magmasahe sa iyo? Huwag naman. Ayoko niya, pervertido. Viagra, hindi pa rin gumagana. Kung gayon susubukan ko ulit. Ano ngayon? Walang anumang reaksyon. Pag-inom ng napakaraming tableta ay walang silbi. Mahusay ang doktor sa Yunan ay nagsabi. Hindi rin siya makakagawa ng anuman. Maaaring ba na? Talagang sinira ako ni Renfei. Si Renfi ay isang walang utak na imbsil. Kabalbalan, ano ang ibig mong sabihin na siya ay isang idiota? Ngayong araw tinulungan niya si matandang Master Hua na pagalingin ang kanyang sakit. Kung talagang tutubusin niya ako, tapusin ko siya. Oh, Weiji, magiging okay ka. Siguro natakot ka lang noong araw na iyon. Kung hindi, bakit hindi ka uminom ng isa pang tableta? Susubukan ko ulit. Maliit na mangkukulam, nauuhaw ako. Hindi lang bodyguard ang kinuha ni Ginoong Jin. Halos kumuha siya ng isang mayabang na ginoo. Maliit na mangkukulam, masakit ang aking mga balikat. Kung makita ito ng mga tagalabas, ang Jiang City ay sasabog sa kaguluhan. Subukan mo pa. Hindi ka ba kumain? Naglalaro ka sa... Sige na, baba ka muna. Kumusta, Ginoong Han? Hindi mo ba sinasamantala ang pagkakataon? Kung gayon kukunin ko para sa sarili ko. Taksil, alisin mo ang marumi mong mga kamay sa akin. Alisin mo ang marumi mong kamay. Ginoong Han, bakit ka galit na galit? Sino siya? Bakit siya nakahawak sa binti mo? Ang binti ng malanding Jin Mayer na yan, ni hindi ko pa nga nahawakan. Sino ang humipo? Pupugutan ko ng kamay ang sinuman. Siya, ang aking bagong personal na bodyguard. Para sa akin, huwag mo na siyang patulan. Personal na bodyguard. Eksakto. 24 paghahati pito. Hindi niya ako iniiwan. Personal na bodyguard. May problema ka ba? Hoy, lalaki! Kunin mo to at lumayas ka. Huwag kang mag-alala, Mayor. Magpapadala ako ng tao para protektahan ka agad. Kung gayon, nagpapasalamat na ako ng maaga, Ginoong Han. Ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Bakit hindi ka magmadali at umalis? Ang kahirapan na ito ay parang nagmamakaawa. Ang babaeng ito ay nagbabayad sa akin ng 1 milyon kada buwan.
Hindi pa sapat ang pera. 1 milyon? Mabulunan ka sana. CJ. Heto ang 1 milyon. Kunin mo at bilis na umalis. Tapos na. To. Nasisayang ang pera ko. Ibigay mo. Huwag mong harangin ang kita ng batang maestro. Hindi mo magagawang suntukin ako. Ikaw ang target. Nakipag-away ka sa mga lalaking iyon kahapon. Tapos nagpapapelikula ka pa, sinasalba ang dalaga. Para makuha ang pabor niya. Matalinong estratehiya. Nagsasabi ka ng walang kwenta. Ang amoy ng mga kumidnap kay Jin Mei kahapon ay kapareho ng sayo. Nag-atubili ka noong inaasar mo si Mir. Halata namang inaasahan mong may magliligtas sa akin. Sinira ko ang plano mo kahapon. Bakit mo ginagawa itong palabas sa harap ko? Tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap ng batang maestro. Nagsasabi lang siya ng walang kwenta. Naku, Renfi, bakit mo siya sinuntok? Sige noong Han siya, pero mabuti siyang kapatid. Paano niya ako sasaktan? Kung gayon, para kay Mir. Hayaan mo na siya sa pagkakataong ito. Ngayon, kumita na naman ako ng malaki. Kumita ako ng mahigit 1 milyon. Babalik ako ngayong gabi. Dapat ba kitang pasasayahin? O ibababi kita ngayong gabi? Nakakainis. Kayo dalawa, nananadya ba kayong maglandian sa harap ko? Bakit hindi kayo umalis? Hindi ito matatapos dito. Sinabi mong kaya mo itong kontrolin. Bakit mo nabanggit ang kahapon? Sinira mo. Hindi mo nakuha ang pahintulot ko. Ginagamit mo akong panangga. Hindi ba pwedeng maglabas ng sama ng loob ang batang maestro? Anong kabastusan? Sino ang nagsasabing maliit ako? Hindi ako maliit kahit kailan. Dapat ko bang suriin ng lubusan? Suriin mo. Hangal, mag-ingat ka o gugupilin ko ang pagkalalaki. Batang maestro, pipilitin mo pa rin kung gagawin ko. Lolo, anong nangyayari? Viewer. Masama na naman ang pakiramdam ni Lolo. Bilisan mo, tawagin mo si Renfei. Papadala mo dito para masuri ako. Hindi ba niya sinabing nagamot na niya? Paano ito nangyari? Tatawagan ko siya ngayon na. Hello, Renfei. Pumunta ka agad sa bahay namin. May nangyari sa lolo ko. Sige. Lolo. Kayo dalawa, mga salbaha. Akala nyo kaya nyo akong haminin? Makikita nyo kung paano kayo tuturuan ng batang maestro. To, tignan natin kung saan ka tatakas ngayon. Ginoong Han, ano ang ibig sabihin nito? Mayor, tungkol dito ngayon, walang kinalaman ito sa'yo. Tungkol naman sa akin, nandito ako para ipagtanggol ka. Nagdala ka ng mga ito, mababang uri ng mga siga. Akala nyo kaya nyo akong labanan. Pinapayuhan kayo ng batang maestro. Tumawag ka pa ng mas marami. O baka hindi pa sapat. Dito na ako matagal. Mahigit 1 dekada na ako sa mundo ng krimen. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganoong kayabang na inutil. Halikayo, tapusin nyo siya. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Ang lugar na ito ay sa ilalim ng pamilyang Jin. Ang mga lalaki ang bahala sa mga usapi. Hindi dapat makialam ang mga babae. Kung hindi, papakalampagin kita. So, talaga nga namang magaling ka. Ano ang gusto mo? Ikaw? Ako? Hindi pa nga ako nagsasalita. Gusto mo pa rin akong suntukin. Pasensya na dyan. Sanay lang akong manuntok. Tol, mas mabuti pang hintayin mo ako. May daan-daan akong kapatid na sumusuporta sa akin. Maghintay ka lang. Nakikita kong hindi ka pa rin kumbinsido. Kung hindi ko gagamitin ang tunay kong kakayahan, wala kang ideya. Hindi mo pa nakikita ang tunay na kapangyarihan. Tama ba? Hindi ko na kontrolado ang mga kamay ko. Ito ay kabaliwan. Naglakas loob ka bang hawakan ang mga karayom ng maestro? Gusto mong mamatay? Tol, anong kalokohan ang ginagawa mo? Pabayain mo kaming umalis, bilis. Patawarin mo kami, maestro. Pera lahat ni Han Feng. Siya ang nagdala sa amin dito. Boss, binigo ko kayo. Simula ngayon, hindi na kita gagambalain. Hindi ko na rin gugambalain si Mir. Bibigyan kita ng 5 milyon para bilhin ang buhay ko. Batang maestro Han. Ikaw ang pugad ko ng ginto para bilhin ang buhay ko. Batang maestro Han. Ikaw ang pugad ko ng ginto. Umalis ka na, batang maestro Han. Inaamin kong nagkamali ako. I-transfer ko sa iyo ang pera para bilhin ang mga buhay namin. 8 lang ang milyon ko. Huwag mong isiping kakaunti iyon. Hindi talaga, hindi talaga. Bumalik ka kung kailan mo gusto. Patuloy mong ginugulo ako. Hindi ko magagawa.
Na-transfer ko na sa'yo. Kung gayon, mawala ka na. Sige, aalis na ako ngayon na. Halika. Lahat ng iya ko, mga mapagbigay na kaluluwa. Na mas mabilis kang kumita kaysa sa akin. Bakit hindi ka magmadali at maging tagapagsilbi ng batang maestro? Aalalagaan kita. Maganda yan. Kailangan ko ngang alagaan ng mabuti ang aking munting mangkukula. Sa totoo lang, nakakaramdam ako ng attractions. Hindi naman masama ang pakiramdam na ito. Ah, tama. Ang karayom na ginamit mo kanina. Saan mo itinago? Paano mo nagawang biglang ihagis at bawin ito? Iyan ang eksklusibong teknik ng Jade Medical Prodigy. Siyempre, hindi ko sasabihin sa'yo. Kapag hinubaran kita balang araw, mahanap ko ang lihim na iyan. Kung hindi, ngayong gabi, Hoy, Masama na naman ang pakiramdam ng lolo ko. Dali, tulungan mo siya. impossible. Ako ang Jade Medical Prodigy. Tumigil ka na sa kakasalita at pumunta ka na. Baka hindi nakayanin pa ng lolo ko. Sige, naintindihan ko. Napakakulit. Sino ang tumatawag? Tunay siyang ganid na babae. Pinipilit niya akong gamutin ang sakit niya. Makinig kayo, ang pagliligtas ng buhay ay kasing urgent ng pagpatay ng sunog. Kailangan ko nang umalis. Ikaw na lang ang bumalik. Hoy! Sandali! Ang boses ng babaeng iyon kanina, labis itong pamilyar sa akin. Posible kaya? Hindi. Kailangan kong imbestigahan ito agad. Wala pa ring pag-unlad. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapupunta sa gulong ito. Ngayon, sinisigawan mo ako. Noong pinapaburan kita, hindi ka nagreklamo. Kung hindi ako makakakuha ng kasiyahan, hindi ka rin magkakaroon ng kapayapaan. Tama na. Ang ating usapin ay naging chismis na sa buong bayan. Idineklara ng aking ama na kung hindi natin ito masosolusyonan, itatakwil ako ng pamilya o Para malutas ito. O kaya, aalisin natin si Renfie. O kaya, lulunukin ang ating pride at mamalimos sa kanya. mamatay muna ako kaysa magmakaawa sa lalaking iyon. Ito ang plano. Dudukutin natin si Renfie. Pipilitin siyang gamutin ka at papatayin siya ng permanente. CJ, gawin mo. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ano ang pinapanggap ko? Hindi ba? Nangako ka ng isa pang acupuncture treatment? Kung hindi ka pupunta, gagamit ako ng ibang paraan. Lolo, nagsinungaling ka talaga. Sobra na yan. Konti lang naman. Masyado kang mabagsik. Ngayon, masama na naman ang pakiramdam ko. Nako. Sinasabi na, hindi na wala ang mga pasawat. Nagiging matatandang tuso na lang sila. Talagang matandang tuso. Sino ang tinatawag mong tuso? Paano mo nasabi yan tungkol sa lolo ko? Tungkol sa lolo mo ang sinasabi ko. Halos maging magkapatid na kami sa dugo. Mag-aaral sana ako sa kanya. Sige na, matigas na matanda. Humiga ka ng maayos. Maglalagay ako ng isa pang karat. Ang karayom na ito ay nagbibigay ng immortalidad hanggang dumating ang kamatayan. Ikaw, Si Ewer ay naghanda ng salo-salo. Dahil nagamot mo ang sakit ko, ngayong gabi, ay kakain tayo sa bahay. Ah, tama. Maghanda ka ng lumang manok para sa akin. Paborito ko yan. Maglalagay ako ng laso ng daga sa sabaw mo. Sisiguraduhin kong ipapadala kita sa impyerno. Xiaofei. Tingnan mo, naantala na ang kasal natin ng isang buong araw. Hindi ba totoo? Matandang ulyanin. Tama na. Sa tingin mo kaya kitang patahimikin buong gabi. Sige na, susundin kita, sa ilalim ng unan ko. May 10 milyong yuan bilang bayad. Maaari ka nang magpahinga, hindi ba? 10 milyon, 30 milyon. Malayo pa tayo. Sa layunin na 1 bilyon. Sabihin mo ang kulang, habang ikaw. Sa wakas, katahimikan. Matatag na desisyon ito. Kailangan nating ibigay ang Hua Mansion at si Ningyo. Kay Renfei, hindi maaari, talagang hindi. Kailangan kong pigilan si Hua Ningyo, na mapang-asawa si Renfei. Kontaken si Zing Guawi ng Zing Clan. Sabihin mong bumalik siya sa Jiangcheng kagad. Kung hindi yun gumana, Ningyo, huwag mong sisihin ang iyong maliit na tiyo, dahil wala siyang awa. Xiaofei, ito ang isang bagay na itinago at inalagaan ng lolo mo sa loob ng mahigit 30 taon. Dapat kumuha ka pa ng ilan. Binibigyan ka ng toast ng matandang ito. Ang alak na ito, mga 20 taon pa lang, pero masarap pa rin. Matalas na dila para sa isang kritiko ng alak, Ewer. Magbuhos ka ng 2 baso para kay Xiaofei sa ngalan ng lolo, para pasalamatan siya sa pagliligtas ng buhay mo. Lolo, alam mo na, hindi ako makainom. Masaya ang lolo ngayon. Maglasing ka hanggang bumagsak, salba ha.
Salbaha, inumin mo hanggang mamatay. Tungkol naman sa akin, ang batang Panginoon ay walang tigil sa pag-inom. Gagawin kitang mabaliw. Ang mabubuting bagay ay dumarating ng magkapares. Kayo dalawa, mag-toast gamit ang wedding cup. Gusto mo bang manahimik na naman? Ito ang aking tatay. May binabalak na naman siya. Kailangan nating lasingin si Ren para masabotahe ang tusong plano ng tatay. Batang Ginoong Ren, sa pagkakataong ito, salamat sa pagligtas sa buhay ng aking ama. Ngayong gabi ay maglalasigan tayo hanggang bumagsak. Halika, mag-toast ako sa'yo. Kumusta ang inumin? Hindi naman masama ang alak ng tatay. Bastardo, makita mo kung paano kita iiwan sa ilalim ng mesa, Kadiri. Ngayong gabi, iinumin ko ito kasama mo hanggang madaling araw. Halika na. Punuin mo hanggang sa gilid. Mabuhay. Inumin mo ng isang lagok. Munting Faye. Wow, kaya mo pa lang. Uminom ng marami. Hoy, munting mangkukulam. Nasaan ang aking mahal? Lumalamig na ang kama niya. Pinainit ko ang mga kumot para sa iyo. Munting engkanto. Umiinom ako, alam mo, babalik ako agad. Mir, tigilan mo na ang pagkaobseso mo sa ulo na yan. Magmadali na tayo at Munting Epal, huwag mo akong yakapin ng mahigpit. Nag-init ba sila dyan sa loob? Mahilig ba kayo sa mga fetish? Kung gayon, Renfrey, bumalik ka agad ha? Gawin natin ito ng magkasama. Hintayin niyo ako, paparating na ako. Bumalik ka. Hindi ka makakatakas. Ngayon, titingnan natin kung saan ka makakatakas. Xiao Fei, samahan mo si Yuer sa silid para sa akin. Tumintanda na ako, hindi na maliksi ang mga paa at kamay ko. Pilitin mo ba talaga ako? Matanda. Hindi yan tama, di ba? Sige, maayos. Kung gayon, kailangan kitang buhati. Manyak, walang hiya. Paano mo ako nagawang saktan? Mag-ingat ka o kakagaitan kita. Nagmumura ka pa rin habang lasing. Medyo mabigat ito, hindi nakakagulat na sinasabi nila. Mabigat ang malalaking dibdib. Hindi nagsisinungaling ang agham. Hoy! Xiao Fei, ikaw ang magbabantay kay Yuer ngayong gabi. Walang hiya kang traidor, kaysa man ang iyong pakana. Nilagyan mo ba ng aphrodisiac incense ang silid ng apo mo? Laspong matanda, hoy, mag-ingat ka, baka ang batang master ay makatakas. Ulyanin na matanda. Balak mo bang patayin ang sarili mong apo? Ang malamig niyang enerhiya ay naging nakamamatay na lason. Hindi kinakaya ng katawan niya ang aphrodisiacs. Matanda. Kailangan natin siyang bigyan ng leksyon ang tigres na ito at dapat mabigat o magkakaproblema ng husto ang binata ngayong gabi. Malaking kawalan iyon para sa akin. Ang manugang na ito, matanda, aayusin ko to. Hindi ko lang talaga pinaniniwalaan. Ang aking apo ay isang kagandahan, at wala kang nararamdaman, parang tuyong kahoy at apoy. Maaaring sumiklab ang apoy. Renfei. Sa pagkakataong ito, mahuhuli kita. Hihimayin kita sa 10,000 piraso. Si Jean Mayer na iyon, ang lintik na haliparot. Mas gusto mong halikan ka ng inutil na iyon, at hindi ako? Mahal na Ginoo, paano kung gawin natin ito? Gawin natin siyang humiga sa'yo. Para sa dangal ko. Si Goldmere na iyon, hindi siya magsasalita. Sa sandaling iyon, sasayaw sa tugtog mo. Sige. Gawin natin yan. Pumunta ka na at ayusin mo agad. Sige na. Gusto mo bang umaga pa lang? At sumisigaw ka ng buong lakas. Napagdaanan ko ang napakarami para sa'yo kahapon. Hindi ako nakatulog buong gabi. Pagod na pagod ako. Hangal, anong ginawa mo sa akin? Magkasama buong gabi. Anong sa tingin mo ang nangyari? Renfei, kaya kitang patayin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay. Isinakripisyo ko ang lahat para iligtas ka kahapon. Lubos akong napagod. At ngayon binabayaran mo ang tulong ko ng kawalang utang na loob. Babangon ka na ba o ano? At sinasabi mo pa rin, kaya kitang patayin.
Bagaman kailangan kong aminin maganda ang iyong kubo. Sige na, huwag kang magalit. Ginagamot ko lang ang iyong karamdaman. Nawala na ang malamig mong lason sa iyong katawan. Nawala na lahat. Kung nahiga ka na sa Joven Maestro, hindi ka makakaya tumalon ng ganito. Malaking dibdib at walang utak. Sinabi ko sa iyo. Tuso kang bastardo, ubusin kita. Mukhang, talagang tinulungan ako. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito hindi kailanman naging madali ang paggising. Mukhang, hindi naman pala masama sa huli. Ngunit sa kaibuturan, bakit ganito, kawalan? Kuha ninyo, ano ang iniisip mo? Paano ako makakaramdam ng kahit ano para sa kanya? Renfei, Hangal. Matalinong matandang Soro. Hindi ako yumuyukod kaninuman, ngunit nirespeto kita. Mandarayang daga. Nag-sleep ka ba ng maayos kagabi? You were. Maayos naman. Hindi naman masama. Ahas ka, at kinakagat mo ang kamay na nagpapakain sa'yo. Malapit na akong mamatay sa pagod. Nagluto ako ng sopas na sigla mula sa ari ng tigre. Para lumakas ka. Pampalakas ha? Malaking ulo na multo. You were. Nagluto ako ng sopas na pugad ng ibon para sa'yo. Sandali lang, kunin mo ang marriage certificate kasama si Xiaofei. Malapit na akong magkaapo. Ikaw. Sa pinakamalalang panaginip mo. Papa, kayo, nandito na si Guawi. Malapit mo nang gagawin, malapit ka nang magdiwang sa kanilang kasal. Abuelo Hua. Nag-imbestiga na ako. Ang batang ito, isa lang siyang Hangal na asawa. Siya. Malapit na siya ang aking manugang. Ito. Abuelo Hua. Naglakbay ako hanggang Kyoto. Nagdala ako ng isang master. Si Dr. Ma ang banal. Naglakbay ako mula sa malayo hanggang Kyoto upang dalhin sa inyo isang kwalipikadong eksperto. Dr. Maria. Ang aking karamdaman. Pinagaling na ako ni Xiaofei. Abuelo Hua. Huwag mong hayaang lokohin ka ng batang ito. Huwag kang magpadala sa kanya. Dapat ipatingin mo. Muli, para sa kaligtasan. Bukod pa riyan. Ang kalusugan ni Yuwer. Dr. Maria. Maaaring alisin ang kanyang malamig na lason. Opo, Papa. Hayaan mong ipasuri kay Dr. Maria. Para maiwasan ang malinlang ng ilang tao na manloko sa'yo. Hindi kailangan. Lalabanan mo ba ang aking konsultasyon? Isang pribilehiyo iyan. At patuloy ka pa ring nagdadahilan. Ang karamdamang ito, hindi ko nagagamuti. Dr. Maria, pakalmayin mo ang iyong sarili. Mas malala ang iyong pakikitungo at lumala ang aking ugali. Paano mo nagawang insultuhan ang banal na Dr. Ma? Naghahanap ka ba ng gulo? Maestro, ikaw nga ito. Ang nakaraang 3 taon. Saan ka nagpunta? Tama na itong kunwaryang labanan, Batang Master. Dr. Maria. Manahimik ka. Pakinggan mo akong mabuti. Paano mo nagawang tawagin na charlatan ng aking dakilang guro? Ang pamilya mo, ang pamilya Zeng, ay nasa blacklist ko na. Nakakatawa. Ang katawan ko, ako si Zeng Guawi, ay nasa perpektong kondisyon. Kahit pa may problema ako sa kalusugan, may pera ako. Walang galang na bata. Ito siguro ang asawa ng dakilang master. Ang disipulong si Makuan ay sumasaludo sa banal na ginang. Sino ka ba sa tingin mo? Tama na. Bumalik ka sa iyong imburnal. Master, nasaan ka sa loob ng 3 taon? Hinahanap ka ng ama mo. Naiintindihan ko. Pagbalik mo, huwag mong sasabihin sa aking ama na narito ako. Maya-maya, babalik ako ng mag-isa. Bukod pa rito. Huwag kang magtanong tungkol sa aking pagiging narito. Talagang wala. Kung hindi, alam mo ang mga kahihinatnan. Opo. Aalis na po ako ngayon. Hindi lalampas ng 15 minuto. Hay, gwapo. Pinaghintay mo siya buong gabi. Tapos ikaw, kalmado lang. Dito ka pala nagkakalikot ng babae. Sobrang malupit naman yan. Sandali lang. Lahat sila ay aking mga kasama sa kama. Bakit ako magsisisi? Hindi ako dapat makonsensya. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para sa mahal ko. Siyempre. Mahal. Pinabayaan mo ako buong gabi. Naghintay ako buong gabi. CJ, paano mo ako babayaran? Magkakilala ba sila? Ang dalawang yan, naglalaban na mula pa pagkabata. Dati silang nag-aagawan. Ang naghaharing kagandahan ng Jiangnan. Ngayon, matanda. Anong klaseng tingin yan? Anong kinalaman yan sa akin? Yuwer. Hindi ako pwedeng matalo sa kanya ngayon. Sinusuportahan ka ng lolo. Isang digmaan sa pagitan ng 2 babae. Mataas ang tensyon. Kailangan kong umalis dito. Ang
nangyari kagabi ay naging matinding pagsasanay. Ganyan. Kaya pala ako kita. Kagabi nga. Muntik na akong mahati sa dalawa. Hindi ako yon. At ikaw pa ang nagsasabi niyan. Akin ka lang, di ba? Tama. Siyempre. Hermosa. Unang round, panalo ako. Ganap na dominasyon. Renfie. Ang nangyari kahapon, magpapanggap ako na walang nangyari. Gayon pa man, bilang personal kong bodyguard. Ngayon mismo, dapat kang sumama sa akin. Kung hindi, kalimutan mo na ang sweldo mo. Hintayin mong kunin ko ang taong yan. Tingnan natin kung paano ka, Hua Ningyu, makikipagtalo sa akin. Munting mangkukulam. Sandali lang. Nangangahas kang takutin. Pero, para sa 1 milyong sweldo, gagawin ko ang pagbubukod. Renfei, sa tingin mo ba kaya mo akong akitin at tumakas? Hindi ba, kung manggahas kang umalis ngayon? Hindi kita patatawarin, hindi ito magtatapos dito. Sino ako? Jean Mir. Siya ang inaangkin kong pag-aari. Ang isang second hand na lalaki ay pala. Napakaakit. Sino ang second hand? Bago pa ako sa kahon, hayaan mong magpaliwanag ako. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ni Lolo. Ang Renfei na yon ay hindi makakatakas sa iyo. Lolo, ano ang pinag-uusapan mo? Nanggugulo lang ako kay Jean Mir para inisin siya, para mawalan siya ng pasensya. Sino ang nagmamalasakit sa kanya? Tigilan mo na ang panloloko sa sarili mo. Lolo, pero nalagpasan ko na ito. Ayoko nang makipag-usap sa iyo. Napakabastos mo, isang bastos. Ano ang pakialam ko sa kanya? Gusto ko lang ng kapayapaan. Ayoko naman siyang makita. Renfei, Tuso. Zheng Gohui. Ano ang plano mong gawin? Tinatawag mong Master Ren, si Renfei. Renfei, sino ka talaga? Makinig kang mabuti. Si Renfei ay ang Young Master ng Imperial Medical House, Zheng Gohui. Habang may pagkakataon ka pa, huwag kang gagawa ng malaking pagkakamali. Bitawan mo ako agad. O kung hindi, Ano? Sa totoo lang ay, mula sa Imperial Doctor Sec, Young Master. Wala akong pakialam kung sino siya. Hua Ningyu ay akin. Walang magnanakaw ng akin. Kung hindi ako nagkakamali. Ang Kyoto Imperial Medical House, bukod sa iyo, walang nakakaalam na ang Young Master Renfei ay nandito. At walang nakakaalam na kami ay nagpunta sa Jiangdu. ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang pakay mo? Kung naalala ko ng tama, ang pamilya Fang. At ang mga Imperial Doctors ay mga mortal na kaaway ng Fang Clan. Kung malaman ng pamilya Fang na si Renfei ay nag-iisa. Pag-isipan mo, ano sa tingin mo? Maglalakas loob ka. Alisin siya. Patahimikin siya magpakailanman. Kaya pala, ganito pala ang sitwasyon. Hindi ka tanggap-tanggap iyan. Sige na, sabihin mo. Paano mo babayaran ang reyna na ito? Kung hindi, kukunin ko ang buong sahod mo. Tungkol sa akin. Ang reyna na ito ay hindi na magiging maawain. Hindi ako magpipigil. Hua Ningyu, akin ang lalaking ito. Walang sinuman ang makakaagaw sa kanya sa akin. Mi, ikaw. Ano nang nangyari? Yuhuan? Nagsiselos ka ba, Yuhuan? Paano kung sumama ka sa akin, ate? Ang aking munting mangkukulam ay may magandang ideya. 2 pampainit ng kama. Gago ka, bakit hindi ka nalang mamatay? Nga pala, may pabor akong hihingin sa... Nasira ang kotse ko. Pahiram ng kotse mo. Kailangan kong ihatid ang basura na to. Para saan? Para ikapon ang asong yan. Susi! Ngayon, ipahiram mo, ipahiram... Ako. Renfei, huwag kang mangahas. Nahawakan si Yuhuan. Sa tingin mo ba katulad mo ako? Umiika-ika pagkatapos ng isang gabi. May pamantayan ako. Tara na. Ako. Bilisan mo, tapos ihatid mo ako sa pamimili. Tanga. Hindi mo ba gusto ang pera? Bibigyan kita ng 10 milyon. Lumayo ka kay May ng tuluyan. Kaya ikaw pala, sugar mommy dito. Tigilan mo na ang pakikipagsabuatan laban sa akin. Kung ipagpapatuloy mo ang pagdiin, misteryoso kang mawawala. Sabi mo takot na takot ka, na masaktan ko si Jean Mir. Hindi kayo magiging, anumang may halaga. Wala kang pakialam. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Inimbestigahan ko lahat tungkol sa'yo.
Ikaw ay basurang itinapon ng mga auya. Isang walang kwentang manuga. Naging swerte katulad ng daga sa basurahan. Umakyat ka sa pamilya Hua at hindi ka pa rin kontento. Gusto mong saktan si Mayor. Makinig ka ng mabuti. Kahit ang mga prostitute ay mas may dignidad kaysa sayo. 10 milyong yuan. Kunin mo yan at gumapang ka pabalik sa imburnal mo. Liu Yuhuan, kung hindi dahil sa respeto kay Jin Mir, sinampal na sana kita. Mapagsamantalang mga kalakal, Nangangahas kang insultuhin ako. lumayas ka rito, hindi na kita pagtutuunan ng pansin. Sana masagasaan ka ng truck. Ikaw, Nangangahas kang insultuhin ako. Ang mga sumpa ng batang dinuo ay laging nagkakatotoo. sino ka? Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Karapat dapat ka dyan. Dapat may umaresto sa'yo. Unang ginahasa, tapos pinatay. Pero kung pababayaan natin siya, ang maliit na mangkukulam ay magwawala. Tanggapin niyo ang inyong kapalaran. Matagal na kitang hinihintay. Sino ka ba talaga? Mahal, nandito ako. Bakit ikaw? Gusto ko rin sanang itanong sa iyo. Hanfeng, paano mo nagawang kidnapin ako? Paano mo balak ayusin ito? Bukod pa dyan, mali ang nahuli mo. Ginoo, nahuli ko siya base sa plaka. Akala ko siya si Jin Mir. Paumanhin, Ginoo. Umalis ka, walang utak na uod. Gusto mong hulihin si Mir. Hanfeng, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang dapat kong gawin? Akin siyang itatrito bilang tropeyo ko. Halimaw. Kahit mabuti ang sinabi ko tungkol sa iyo kay Mir, ipinagtanggol kita. Kung hindi dahil sa lintik na Renfei na yon, nakuha ko na sana si Mayor, ang kanyang pagmamahal. Pakawalan mo ako ngayon. Kung mangangako ka na, lalayo ka kay Mir, baka hayaan ko na ito. Hindi ako magtatampo. Makinig kang mabuti. Huli na ang lahat. Dahil nahuli kita dito. Ikaw ang papalit sa kanya. Maglalakas loob ka, alam mo sana na. Ako ay mula sa pamilya Liu ng Kabisera. Kung gagalawin mo ako, hahabulan ka ng mga Liu. Ang pamilya Leo. Iniisip ko, si Jean Mayer. Muntik ko nang makalimutan ka, ikaw ay mula sa pamilya Leo. Hindi ba mas maganda ito? Pagkatapos ng pagpapatuloy nito, mamamanhikan ka na maging asawa ko. Ang kayamanan ng Leo ay magiging akin. Suga pa, maglalakas loob ka. Dapat mong malaman na. Para makuha si Jean Mayer, uminom ako ng blue pills. Isisigaw mo ang pangalan ko buong gabi. Tuso, pakawalan mo ako. Anong nagmamadali, Ginoong Han? Ang nakakatuwang sitwasyon na ito. Paano mo ako iiwan? Paano ka nakapasok dito? Mayroon bang lugar na makakapigil sa Young Master? Mayroon ba? Renfei, makinig kang mabuti. Huwag kang kumilos ng walang ingat. Kung hindi, sisikalinin ko siya. Bigyan mo ako ng kutsilyo. Dalian mo. Sasakalinin siya. Hindi pa kialam ng Young Master. Kanina lang, isinumpa ako ng ahas na yon. Hayaan mong sabihin ko sa'yo na parito ako para kunin ang iyong bangkay. Nagiging sentimental lang ako. Huwag mo akong sabihan yan. Alam ko, kung hindi mo siya inaalala. Ihagis mo na ang mga gintong karayong ngayon. Kung hindi, Hanfeng, pakawalan mo siya. dalian mong ihagis ang iyong mga pilak na karayom. Hayaan mong atali ng mga tauhan ko ang mga kamay mo. Sa taas, kung hindi. Sige na, sige na. Tingnan mo ito. Ihinagis ko lang ang mga pilak na kara. Bakit hindi ka pumunta? Renfei, huwag kang maging tanga. Dapat ka nang umalis ngayon. Nasaan na ang yabang mo kanina? Kinain ba ng pusa ang iyong tapang? Bobo ka ba? Pinaamo na kita sa ganyang paraan. Bakit mo pa ako sinusubukang iligtas? Binabawi ko ang aking puhunan sa seguridad. Binayaran ako ng mangkukulam na iyon ng 5 milyon. Sa pagkakataong ito, talagang nililigtas kita. Ano ang parte ko? Nag-alok ako ng 10 milyon sa iyo kanina, pero tinanggihan mo. Ngayon, ikaw. Kahit ang mga playboy ay may prinsipyo, hindi ako pwedeng makinabang sa iyo ng libre. Bukod pa riyan, sa iyong hindi pantay na proporsyon. Bakit ko isusugal ang akin? Sino ang nagsasabing maliit ang puwet ko? Kailan nangyari iyon? Pwede ka bang maging seryoso sandali? Tigil, tigil, tigil. Invisible ba ako dito? Magmadali ka at sabihin ang presyo mo. Hindi ako gagawa ng deal na malulugi. Nasa problema tayo, pero
Pero bakit kapag nakikita ang ngiti ni Renfie? Talaga, nararamdaman kong tahimik ako. Ikaw lang? Akala mo kaya mong maging bayani? Gusto kong makita kung paano mo siya ilalabas sa gulo na ito ngayon. Kayo dalawa. Ngayon, siguraduhin nyo na paglingkuran nyo ako ng tama. Kung ako ang tatanungin, patuloy ninyong i-enjoy ang aking kagandahan. Hindi ko kaya. Mabilis. Umalis ka sa daan. Hayaan mo akong umalis. Kung makakaligtas tayo ngayong araw at mabuhay pa rin, ibibigay ko sa iyo ang 10 milyong iyon. CJ, naipalapit natin si Joven Maestro sa ating target na 1 bilyon. Buti na lang iningatan ko ang isang nakareserbang gintong karayon. Ikaw, Itabi mo ang paghanga mo. Ang alamat ni Joven Maestro ay hindi nangangailangan ng pagsamba. Halos sirain ito ang mukha kong golden mine. Ang kagandahan ko ang nagbabayad ng mga bill. Renfei. Ako. May pera ako. Marami akong pera. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko. Ano sa tingin mo? Basta pakawalan mo lang ako. Dahan-dahan, dahan-dahan. Naghahanap ka ba ng kilig? Si Joven Maestro ay magbibigay sa iyo ng mga hindi malilimutang sigaw. Hermano Faye, huwag mo akong tusukin ng karayom na yan. Nagmamakaawa ako. Natatakot ako. Hindi kita susundutin. Hindi malilimutang sigaw. anong klaseng gamot ito? Malinaw, ito ay isang aphrodisiac. Mapanlin lang. Lumayo ka sa akin. Huwag mong isisi kay Joven Senor ang hindi pagbababala sa'yo. Kliyente, mas mabuti pa na lumayo ang lahat sa akin. Ha ha ha. Hi Feng, ano ang sinasabi mo? Ngayon, hayaan niyong kaming dalawang magkapatid. Anong ginagawa ninyo? Hindi para sa mga bata. Kasuka-suka. Sin, anong ginagawa mo? Tinatanggal mo ang pantalon niya. Eksakto. Hermano Faye. Kakit-akit ba? Mag-ingat ka sa sobrang pagtingin. Magkakaroon ka ng sipilyo. Anong pakialam mo? Renfie, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Sa tingin na iyan sa iyong mga mata. Anong gusto mong gawin? Ano sa tingin mo? Kung magpapatuloy ka ng ganyan, pupunta ako kay Mier para sabihin. Paano ninyo nagawang bastusin ang binibing? Atake! Tumigil kayo ngayon din. Kung hahawakan niyo siya ulit, papatak-patak ko ang mga binti ninyo sa aking tatay. Kanino sa tingin mo dapat ipabagsak ang mga binti mo ng iyong tatay? Tatay, anong ginagawa mo dito? Hiningi mo sa akin ang 10 milyon. Ngunit hindi mo sinabi sa akin kung bakit. Nag-aalala si tatay. Kaya sinusubaybayan ko ang lokasyon mo. Ang iyong lokasyon, sumakay ako ng helicopter at nagpunta ako ng diretsyo. Mas maaga sana akong nakarating kung alam ko. Tapos na ang usapan. Kasuka-suka. Tatay, siya si Renfie. Iniligtas niya ako. Maganda ang panlasa ng anak ko. Siya ay isang magandang tugma. Ano ang pinag-uusapan mo? Siya. Kaibigan ko siya. Siya ang bodyguard ni Mier. Nakikita ko ang tingin na yan sa iyong mga mata. Kamukha mo ang matanda mula sa Hawaii State. Nakakabahalang, makinig ka, magbigay ng pansin. Si Senorito ay naniningil para sa kanyang trabaho. Sa pamamagitan ng paraan, tatay. Si Han Feng iyo, tinakot niya ako. Bahala ka na. Ang pamilya Han, napakalaki ng tapang. Tatay ang bahala dito para sa'yo. Dahil hindi ito tungkol kay Senorito. Si Senorito ay atras na ngayon. Hindi siya talaga ang kasintahan mo. Ang lalaking ito, Pera lang ang habol niya. Isang manyak. Isang tunay na kontrabida. nang makita niya ang 10 milyon, kalmado pa rin ang kanyang mga mata, kahit sa kayamanan ni tatay. Hindi masisiguro ang kontrol. Walang pigil, malayang diwa. Tapat sa sarili.
Anak, makinig ka sa iyong ama. Sa pagkakataong ito, dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Tila hindi niya kayang isara ang bibig niya. Ngunit sa totoo lang, mabuti siyang tao. Si Mayer ang aking matalik na kaibigan. Paano ko kaya? Paumanhin, ikaw ba ang Jade Medical Prodigy? May kamag-anak na may sakit. Pwede ka bang pumunta para tingnan siya? Nasaan siya? Sa Four Seas Club, pakiusap magmadali ka. Aabuti ng kalahating oras ang pagpunta doon. Renfie, gamutin mo ang aming wage ngayon din. O kung hindi, hindi kita papayagang umalis mula sa Four Seas Club. Bata. Ito ay ang teritoryo ni Hermano. Mas mabuti pang kumilos ka ng maayos. O kung hindi, hahabulin ka namin gamit ang machete. Anong kaguluhan? Simpleng paggamot lang ito. Bakit ang drama pa? Anong ginagawa mo? Halika dito. Lumapit ka kay Joven Maestro. Kaya ba madali kang sumang-ayon gaya ng inaasahan ko? Siya ay isang sinumpaang duwag. Gagamutin mo ba siya o hindi? Kung hindi mo gagamutin, mas mabuti pang umalis na ako. Gamutin mo, gagamutin ko. Mahal, gumagana na pababa ang tindi. Tingnan mo ang sarili mo, ang sabi. Misyon natapos. Renfie, anong ginawa mo sa wage ko? Hindi ba siya naghahanap ng kilig? Nararamdaman mo ba ang intensidad na yon? Ginoong kalahating segundo. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Basagin ang mga binti niya. Basagin ang mga binti niya. Hermano Tigre, tama. Bata, babalaan kita. Huwag mo akong gagalawin. Ang boss ko ay si Bao El-ong. Bao Ri-ong. Hayaan mo siyang bumulong. Hayaan mo siyang bumulong. Sino ang napakatapang? Nagtatangka ka bang tawagin ako? Maawa ka, maestro. Napawalang salita mo ako. Ang Little Sorceress ay mamimili. Ayusin ko ito ngayon, Dip. Nagtatangka ka bang maghanap ng gulo kay Maestro Ren? Papatusin kita. Hindi sa boss, hindi na ako magtatangka ulit. Sila yon, sila ang nagbayad para dito. Sila ang nagpilit sa akin. Ikaw, mandarayang ngidise. Renfie, para sa ating kapwa kapakinabangan bilang mag-asawa, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na ito mangyayari muli. Hindi ko ito inaasahan. Si Renfei ngayon ay lumalabas na. Isang napakakahangahangang tao. Bakit hindi? Talaga? Kanina lang, siya. Siguradong gusto niya ang ilan dito, kaya niya ako pinatawad. Feng, mabilis? Tulungan mo akong bumangon. Hindi ko na kaya. Walang kwenta. Patriarka, nagkataon lang. Nakita ko sa internet. Tingnan mo. Ang batang ito. Sa wakas ay lumitaw. Dalhin ninyo siya sa akin. Renfei, o Renfei, talagang ikaw nga. Tingnan natin kung paano makakatakas ka sa aking kontrol. Papapatayin kita. Ang iyong Imperial Medical House ng Ren ay babagsak magpakailanman. O Ben Maestro Fang, siya nga ang tagapagmana ng medical house. Ang pagsubok na ito ng katapatan ay nagpapasaya sa akin. Mula ngayon, ang Fang Clan ay susuporta sa pamilya Z. Kumusta, Xiaoyu? Ano ang itinatago mo? Ito ay isang regalo na binili ko para sa iyo. Huwag mo nang isipin ng labis. Pinabili ako ni Lolo nito para sa iyo. Huwag kang makinig sa tigre na ito. Tara na. Sino ang tinatawag mong tigre? Tuso na lobo. Tiger. Oops. Bakit hindi muna kayo magtalo? Ako, ang batang Ginoo, ay atras muna. Aalis na ang batang Ginoo. Samahan mo akong mamili ng damit. Hindi ba't para lang yan makaakit ng kalalakihan? Sino bang hindi makagawa niyan? Mahal, samahan mo akong mamili. Walang hiya. Renfie, hindi ba't ang ganda ng suot na ito? Maganda. Binibigyang diin ito ang iyong mga kurba sa harap at likod. Ako nga. Mahal. Paano ako tignan? Mahal. Sapat ba ang pagiging sex? Misteryosong kaakit-akit. Gusto ko. Paano naman ito? Ang mahahabang binti na yan din. Napakakaakit. Ako nga.
Sige na, subukan mong magsuot ng mas kaunti. Subukan mong magsuot ng kaunting damit. Akala mo takot ako. Layunan. Batang Ginoong Ren. Nawala ka ng 3 taon. 3 taon kang inuto. Ngayon, napapaligiran ka ng mga magaganda. Nag-e-enjoy ka ba sa iyong harem? Napakakakaiba naman ang buhay ng Batang Ginoong Ren. Ito, Anong sisi mo? Lumayo ka sa batang ginoong ito. ang bibig mo ay kasing dumi pa rin ng dati. Kahit mabaho pa ang bibig ko, rosas ito kumpara sa iyong baho. Yang halo ng murang pabango at nakalalasong singa, lumayo ka hanggat maaari. Ano ang tinitingnan mo, Sisi? Kayo, magbihis na kayo. Hindi ko kayo tinawag. Walang pwedeng umalis. Bilisan inyo. Hindi naman masama ang mga babaeng ito. Hindi ko alam, may nagmamay-ari na. Hindi ka ba nadidismaya? Fang tao. Gusto mo bang Oh, malungkot na ang ating Batang Ginoong Ren. Ito, makinig kang mabuti? Wala silang kinalaman sa akin. Walang relasyon. Pero kung gagalawin mo sila, buburahin ka ng batang ginoong ito. parang sinasabi mo na, hindi ko sila gagalawin. Ayaw mong patayin ako. Sige na, sabihin mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Lahat yan ay tatanggapin ko. Ren Fei, maglalaan tayo ng ating oras. Sabihin mo, tingnan natin ang iyong gintong karayom o ang aking kamamatay na lason. Viewer, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba mamimili kasama si Xiao Fei? Ang isinumpang Renfei. Maaaring may mangyari. Huwag kang mag-alala. Maglaan ka ng oras at ikwento mo. Umupo ka at magsalita ng dahan-dahan. Halika, umupo ka muna. Uminom ka ng tsaa. Hinga ka muna. Renfi, ang taong iyon kanina. Hindi ito mahalaga. Kaibigan lang na nagbibiro. Mas mabuti kung hindi mo ako lolokohin. Ang ating Jin Clan ay patuloy na nangingibaba sa Jiang City. Huwag kang mag-alala. Iyan ang aking kakayahan. Alam mo na, kaya kong harapin ang langit at lupa. Walang hamon ang makakatalo sa akin. Ang halimaw na yan, hindi makakalapit sa akin. Ang kontrol ni Fang Tao sa laso, hindi dapat maging ating larangan ng digmaan ang Giant City. Kung hindi, dadalhin ito, ang maliit na mangkukulam at ang aking mabangis na asawa. Mukhang, kailangan ko na ring umalis. Pangulong Jin, bumalik ka na ngayon. May problema sa CJ, Batang Ginoong Han, kumusta? Kumusta ang pakikipag-ugnayan mo sa mga lalaki? Nasiyahan ka ba? Ren Fei, sinira mo lahat, bastardo. Ako, ano ang ginagawa mo rito? Gusto mo pa ba akong kidnapin? Mamatay ka na. Jin Mir. Hayaan ko bang mabaon sa pagkalugi? Ang iyong Jin Group ngayon? Ang aking Jin Group, lahat ng mga transaksyon ay kinansela. Lahat ng mga binili ay ibinalik. Ikaw ang gumawa nito. Hayaan mong sabihin ko ang isang huling bagay. Ngayon, lumuhad ka sa harap ko, paglingkuran mo ako ng mabuti, at baka patawarin ko ang iyong kumpanya. Panaginip ka pa. Paano ka nagkakaroon ng oras para sumayaw dito? Malumanay ba sa'yo si Liu Qingfeng? Mayroon ka pa rin kapalingang sabihin yan. Kung hindi dahil sa'yo, ako na sana ang manugang ng pamilyang Liu. Ang ganda sanang negosyo niyan. Habang nandito ang batang ginoong ito, palagi ka nalang pangalawa. Ren Fei. Kung mayroon kang tapang, patayin mo ako. Isasama ko ang Jin Group, at si Jin Mir sa aking libingan. Akala mo karapat-dapat ka? Hindi ba dapat nasa eroplano ka na? Papalayo, bakit nandito ka pa? Matandang Liu. Lubusan mo itong sinira. Ang iyong pabayan na trabaho ay nag-iwan ng bakas. Ingatan mo ang iyong tono, magpakita ka ng respeto. Hindi ito mahalaga. Pamilya tayo. Hindi na kailangang intindihin ang mga titulo. Pamilya ano ang ibig mong sabihin? CJ, pag-uusapan natin yan mamaya. Una kong sisirain ang Han Clan. Burahin sila sa mapa. Direktor, bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Direktor, pakipabayaan mo akong umalis. Direktor, maaari mo bang bigyan ng isa pang pagkakataon? Ang pamilyang Han. Direktor, sa ngayon ako ay... Umalis ka. Pagkatapos ng gabing ito, ang pananatili ay hindi na magiging opsyon. CLF. Malapit na akong umalis. Simula ngayon, ingatan mo ng mabuti si Juan Juan. Kahit isang patak ng kanyang luha, mananagot ka sa akin. Papa, ano ang pinag-uusapan mo? Mir, nagmamadali akong makarating sa provincial capital. Bumaba ka para magpaalam. Na pala, pag-usapan natin ang mga susunod na hakbang ng ating kolaborasyon. CJ, Tito Liu. Pagkatapos uminom ng basong ito ng tubig, dapat nang umalis ang batang ginoong ito. Saan ka pupunta?
Ano ang ibig mong sabihin? Nagugustuhan mo ba ang batang ginoong ito? Gusto mo bang maging personal kong pampainit ng kama? Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Ang iyong mga kurba ay ikinahihiya ang maliit na mangkukula. Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Mir, pakinggan mo ako. Liu Yuhuan, paano mo nagawang agawin ang lalaki ko? Mir, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi ka, sinasabi mo pa ring hindi, akala mo ba bulag ako? Nararamdaman ko lang na, kahina-hinala ang kilos ninyo, nahuli ko kayo sa akto, at gusto nyo pang magtalo? Jin Mir, hindi ka na ba nagsawa dito? Ang batang ginoo ay iyong bodyguard lamang. Kung kanino ako natutulog, ay hindi iyong problema. Renfi, Bakit ka nautal? Ito ay libangan lamang para sa paglilibak. Hindi ko akalain na ibig ka. Sa kabisera, mayroon 100 babae. Kung hindi man 80. hindi ako naniniwala. Kung naniniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. O iniisip mo ba na ako? Iniisip mo ba na ang isang tulad ko ay kailangan pang humabol sa mga babae? Sa simula, plano kong lituhin ka para sa kaunting kasiyahan. Sino ang mag-aakala na sisirain niya ito? Kalimutan mo na, nawalan na ako ng interes. Ikaw, nilaro mo lang ako. Talaga bang inisip mo, napakakasalan kita? Hindi mo ba kaya ang init? Tapos na ang kalokohang ito. Aalis na ang batang ginoo. Umalis ka na. Kayong lahat, lumabas ka. Mir, patawad, tanging ang malupit na hakbang na ito ang makakapagpalaya sa iyong puso at protektahan ka mula sa aking unos. Ano? Ginawa niya yan ng sadya. Mula nang huli niyang makita, ang kakaibang lalaking iyon, may mali na. Mapanganib ang lalaking iyon. Ginagawa ito ni Renfi. Dahil takot siyang madamay tayo. Anong kakaibang lalaki? Huwag na nating pag-usapan yan ngayon. Kailangan nating mabawi iyon. Makinig ka, Liu Yuhuan. Akin siya. Huwag mo siyang agawin sa akin. Sabihin mo o tumahimik ka na, busy ang binata na to. Mahal, alam kong nagkamali ako. Uwi ka na, please. Patawarin mo ako. Gagawin ko. Kahit ano pa. Gawin mo. CJ, maghintay ka lang. Malapit na akong bumalik, mahal. Sa pamamagitan ng paraan, magbihis ka ng sexy. Ang tamis mo, mahal. Ihintayin kita. Mukhang, oras na para painitin ang apoy. Mahal, kinakabahan na akong maghintay. Sabi ka rin, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kung aalagaan mo ako ngayon, nakapag-scam ako ng 1 milyon renli. Kina Jin Mir at Liu Yuhuan, yung mga pa-inosenteng tagapagmana, binaklas ko ang higit sa 1 milyon kapag dumating ang tamang panahon. Ibibigay ko sa'yo lahat. Ay, mahal, napakabuti mo sa akin. Renfi, demonyo ka. Sinundan nila ako. Pero hindi na mahalaga. Sa kahit anong paraan, hawak ko ang pera sa aking mga kamay. Kaya naman, bakit hindi kayo umalis? Gusto niyo ng front row seats para sa ating intimate show. Tuso ka. Siguro bulag ako noon. Sa pagkakataong ito, maliit na manggagaway, umaasa ka pa ba? Mahal, sabik na akong maghintay. Sabik? Sa impyerno ka na. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, nandidiri ako sa'yo. Puksain ang Ouyang clan, ang pamilyang Ouyang sa sandaling ito. Huwag kayong mag-iwan ng kahit sinong makakaligtas. Kahit mga aso nila. Mir, paano siya naging ganito? Bakit ganito kasakit ang puso? Renfi. Makinig ka, baklang halima, talaga yatang minamaliit mo ako. Ang pinakamagagaling na eksperto ng pamilyang Fang ay narito. Renfei, tingnan natin kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Pasok na. Hindi masama para sa isang bakla. Pero ngayon, ang binatang Panginoong ito ay magpapakita ng tunay na lakas, paumanhin sa aming pagkahuli, Senorito. Anong ginagawa mo rito? Nakita ito ng boss sa internet. Ang impormasyon tungkol sa Dongjiang at ang pamilyang Fang ay kumikilos. Kaya mabilis kaming dumating. Unahin natin ang trabaho. Paano mo nagawang galawin ang aming Senorito? Patay ka. Ito ay lason.
Renfei, hindi ka rin naman pala ganoon kagaling. Tingnan mo ang sarili mo, bakit hindi ka nalang manatiling mahinang bakla? Hindi ba mas maganda? Naglakas loob kang hamunin ang senyorito. Renfei, huwag kang masyadong umastang matalino. Ang babae mo, naghahanda ako ng espesyal na regalo. Para sa iyong bayarang babae. Maghihintay ako sa iyo sa kabilang buhay. Ano ang ibig niyang sabihin? Kakakaalis lang ni Mir, hindi dapat magkaproblema. Masama, malapit nang gumawa ng gulo ang tigre. Lolo Hua, bakit ka ba matigas ang ulo, matanda? Hayaan mo si Hua Cheng, na mamuno sa patriarchy. Pakasal si Ninyo. Sa akin. At, agad kong pagagalingin ang lason niya. Ama, hindi ka na ba mabata? Oras na para magbitiw. Isasakripisyo mo ba ang sarili mong pamangkin? Kasalanan mo ito. Ipipilit mong iwan ang ating leg-asya sa batang si Juan Niño at sa isang dayuhan. At ako, kung tatanggi ka, kukunin ko ang sa akin. Lolo Hua, naghihintay ka pa rin ba kay Renfei? Kalimutan mo na. Naglalaban siya para sa buhay niya. Kasama ang 4 guardians ng Fang Clan na humahabol sa kanya. Kaligtasan, walang kwentang pangarap. Imposible! Lulong na matanda, tigilan mo ang pagpapantasya. Sa loob ng 3 minuto ang batang babae na ito ay tiyak na mamamatay. Makinig kang mabuti. Magdesisyon ka agad. Ikaw. Kayo lahat. Kahit lumabas pa siya, hindi niya mapipigil ang laso ni Yuer. Sa mundong ito, ako lang, si Renfei, ang makakapagpagaling ng anuman. Laso na umiiral. Xiao Fei, nakakaganang loob na makitang maayos ka. Ito ang iyong tahanan. Pangtao, ang taksil na ahas. Naglagay ng patibong sa atin. Ang laso ni Fang Xiao ay walang kilalang antidoto. Managinip ka pa. Zingguawi. Ibigay ang antidoto. Kung hindi mamamatay ang buong angkan mo, ito ay magiging isang walang habas na laban. Antidoto. Ibigay mo na. Ibigay ang antidoto. Kasinungalingan. Pekeng yan. Imposible. Hindi ito maaari. Lolo Hua, pansamantala kong napigilan ang laso. Isusulat ko ang formula. Kunin niyo ang mga halamang ito para sa detoxification bath. Naintindihan? Magpapadala na ng tauhan ngayon. CJ. Ang depektibong toxin na ibinigay nila sa akin, idagdag pa sa aking nauubos na panloob na lakas. Nasa sukdulan na ako. Si Yuer ay Na-detoxify na, wala na sa panganib. imposible. Paano mo napigilan ang neurotoxin ni Fang? Nakipagsabuatan ka sa mga Fang para saktan ang mga inosente. Ang mga araw ng Zheng Clan ay bilang na. Mga gwardiya, puksain ang Zheng Clan. Opo, Joven Maestro. Paano nyo nagawang galawin ang mga Zing? Hindi kayo patatawarin ni Fang Tao. Managinip ka na lang. Patay na si Fang Tao. Hindi, imposible. Pero siya si Fang, ng pamilyang Fang, Joven Maestro. Nangako siya sa akin. Aalagaan niya tayo, ang pamilyang Zing. Xiao Fei. Yuer, nailigtas mo kami sa pagkakataong ito. Matigas na matanda. Walang anuman. Ano ang ibig mong sabihin? Kayo dalawa ay nadamay din dahil sa akin. Ang lasong ito.
Para sa akin talaga. Kahit walang nangyari ngayon, si Hua Changshong ay gagawa pa rin ng hakbang. May tao, basagin ang mga binti niya, ikulong siya sa likod bahay, siguraduhin hindi na siya makakalabas pa. Ama, ako ang sarili mong anak, ama, kahit ang tigre ay hindi kinakain ng mga anak niya, sira ulo ka. Zheng Guohui. Ikaw. Xiao Fei. Ano ang nangyayari kay Xiao Fei? Nalason ng Joven Maestro. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi siya dapat mamatay. Ang laso ng Joven Maestro, tanging ang antidoto mula sa Imperial Medical House ang gumagana. Aabisuhan ko ang Patriarch. Naimbestigahan ko na ito, araw-araw nang walang malay si Renfei. Hindi natin alam kung buhay pa siya o patay. Una, dalhin ninyo ang dalawang babaeng iyon, kung hindi dahil sa kanila. Hindi tayo mapapasok sa ganitong sitwasyon, hindi natin ito mararating. Tama. Zheng Xiao, sa ganoong kaso. Ikaw, hulihin mo si Juan Ningyo. Ako naman, si Jin Mayer ang huhulihin ko. Sa sandaling iyon, magagawa natin. Sige. Anong kailangan mo? Zheng Guohui, kapag hinawakan mo ako, kapag nagising si Renfei, ililiquidate ka niya. Anong nangyari kay Renfei? Hinahanap ko siya ng ilang araw na. Ang salbaheng iyon, ginamit niya si Ouyang Fe. Para makapag-trap. Nolasan siya habang nililigtas ako. Mula sa patibong ng duwag na iyon, hindi pa siya nagigising. Hua Ningyu, babalaan kita. Kung may mangyari kay Renfei, hindi kita patatawarin. Sige, sige. Tama na ang pagkahol. Kapag natapos ako, turn ng mga tauhan ko, magkakaroon sila ng kaunting kasiyahan pa. Batang Master Z. Ngayon, napunta ako para subukan ng dalawa. Pinakamagandang bulaklak ng Zhang. Ako, ay nandito. Zheng Guohui, salbaha ka. Hanfeng, bitawan mo ako. Susundan kita kahit bilang multi. Zheng Guohui, kahit mamatay ako, hindi kita patatawarin. Makinig kang mabuti. Kahit mamatay ka, patuloy kitang i-enjoy. 2 araw pa lang ako rito, kaya naghahanap kayo ng gulo sa akin. Renfei, buhay ka pa? Renfei, ligtas ka na ngayon. Maliit na demonyo. Kung hindi kayo darating agad, kailangan kong mangolekta ng mga Kayo dalawa, tumahimik kayo. Renfei, manatiling tahimik at huwag gumalaw. Dati nasagasaan ako ng mga nakakainis mong lumilipad na karayom. Kung gagamitin mo muli ang mga gintong karayom na iyon, sisiguraduhin kong ang batang Master Z. Pupugutan si Juan Ningyo. Ngayon din, hindi kayo naniniwala sa akin? Patunayan ninyo kung kaya ninyo. Batang Master Z. Una, tutulungan muna kita. Sige, magsaya ka muna. Kapag natapos ka, tutulungan mo naman ako. Ngayon, sisiguraduhin kong ang salbaheng iyon, maririnig ang mga isinisigaw, na nagngangalit. Sige, kapatid, ako, hindi ako magtitimpi. Renfei, huwag mo kaming pansinin. Patayin mo na lang sila. Kayo, mga walang hiya. Kung may tapang kayo, lumapit kayo sa akin. Hua Ningyu, unahin mong asikasuhin si Renfei. Huwag mo siyang pahirapan ng paulit-ulit. Kayo, mga hayop, ako si Jin Mir, ang pinakamapanuksong soro ng Jaya. Lumapit kayo sa akin. Kayo dalawa, huwag gagalaw, manatiling tahimik, o gagawin kong pareho kayo, mamamatay. Renfei, sa buhay man o kamatayan, sa iyo lang ako. Sige na, kumilos ka. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa mahiyas sa dalawang iyon. Siguradong maganda ang pakiramdam na may dalawang babae na nag-aagawan para sa iyo. Gusto ko talagang makita kung paano ka mamimili ngayon. Paano mo ginawa ang desisyon mo? Anong gagawin? Aksyon na ako ngayon. Mabuti naman si Jin Mir. At ang tigre. Laging nagpapakatatag. Ngayon natikman niya ang kanyang nararapat. Matanda. Hindi pa ako gumagaling. Napakapanghina ko. Ang mga insekto na ito ay hindi tatagal ng 1 minuto. Paano ka nakapunta rito? Hoy, matanda. Kaya naman, malakas ka pa rin. Salbaha, bakit hindi ka umuwi? Gusto ko lang kumita ng dagdag na pera, para matulungan ka pagbalik ko. Kalokohan, kailan pa ako nangailangan ng ipon mo? Naiintindihan ko na. Andito ka para sa mga babaeng ito, tama?
Kumusta, Tito? Mabuti, mabuti. Narinig ko ang sinabi mo, narinig ko lahat, kayo dalawa, ay kahanga-hanga. Nandito kayo para protektahan ang lalaki ninyo. Iyan ang dapat gawin ni Mayor. Walang hiya, siya ang lalaki ko. Tanungin mo siya, nakita niya na ako ng buo. Tapos, ang kanyang damit panloob ay nasa kwarto ko pa rin. Salbaha, sabihin mo, sa pagitan nitong Zoro at ako o siya. Sabihin mo kung sino ang pipiliin. Piliin mo ako. Liu Yuhuan, siya ang lalaki ko. Talaga bang makikipagkumpetensya ka sa akin? Hindi ako nakikipagkumpetensya sa... Nakikipagkumpetensya ako sa... Tumigil ka sa paninira. Kung kompetisyon, tinatanggap ko. Sino ang natatakot kanino? Matanda, dalhin mo ako sa Kyoto. Umalis ka. Linisin mo muna ang kalat mo. Sabihin, sino ang pipiliin mo? Sino ang pipiliin mo? Pipiliin ko ang tatay ko. Teka lang,